Okay, so ayan, good day everyone. Another video tutorial for today, and let's talk more about our FRM enrollment. Now here, in our FRM enrollment, tapos na tayo makapag-enroll ng ating mga students. But actually, yung sinabi ko before sa ating previous videos is supposed to be dapat yung mga na-enroll natin ay yung mga hindi na-enrolled or yung wala pang subject na gano'n. Kasi dito sa ating database, sa ating V-enrollment, si Darwin ay enrolled na ng social and professional. Now, what if I'll try to enroll him again? So, run lang natin yan. Transactions, enrollment. So, click natin yung social and professional, 2025, first sem. So, nakikita ko pa rin si Darwin doon. So, pwede ko pa rin siyang i-enroll, which is hindi dapat. Kaya let's try to trap that before natin i-click or ilo-load yung ating students dito. Dapat ay na tra-trap natin yung mga nag-a-appear lang dito para yung mga hindi na enrolled lang yung nakiklik natin na dapat na i-enroll. That's why we'll have to modify yung ating code before unloading our students, which is ito. So ito yung code natin before to load our students, which is gumagana siya. Pero yung problem is nilo-load niya lahat yung mga students natin kahit na enrolled na siya or kahit na may grade na siya. Okay? That's why we will be creating a views to see yung mga students natin. I've prepared here a view. So let's just rename this V students. Right. And let's try to execute this. So I have here a views. So nilagay ko yung aking TBL enrollment, TBL students, TBL subjects. Ay, hindi yan. Exit lang natin yan. And design. So we have the TBL grades. Nilagay ko na yung grade kasi nga there are instances na may mga students na kahit na-enrolled na siya before ay we have to enroll him pa rin kasi nga baka drop na sila. So meaning kapag drop na sila, pwede pa rin siyang i-enroll. Kaya nilagay ko na yung aking grades. Pero always remember na yung nilagay ko dito, so is instead of inner join, I use the left outer join. Para makikita ko pa rin yung mga records from my TBL students. Okay? Yung goal natin dito is makita lahat yung mga students at makita kung enrolled ba siya or meron na siyang final grade. Kung titignan natin dito, lahat sila ay wala pang final grade, which is tama naman, wala pa tayong nilagyan ng grade doon sa ating system. So, eto, copy-paste ko na lang para pwede nyo siyang pag-basean. Notepad, and then paste. So, ayan, eto na yung kanyang buong code. Pero, again, do not just copy the code, try to create yung ating mga tables dito. Okay? So, yun. Without further ado, let's try to do it here in our system. So, since gumagana na to, yung goal na lang natin is we have to we have to select kung sino man yung meron ng grade or kung sino man yung drop. Okay? Kaya mag-create ako dito ng another query. So supposed to be there is an easier way on how to do this using an inner join. Pero let's try creating a parameterized query, which means a query inside a query. So notice I have here a query here and I have here the while rd.read. Mag-query pa rin ako dito.
So parang inside this query, meron din akong another query para mas madagdagan yung ating constraints. Okay? So SSQL1, since nandoon siya sa loob ng query, kailangan natin hindi gagamitin yung same na query kasi mako-confuse yung ating query or yung ating system. Okay? SSQL1 is equal to select asterisk from, so yung ginawa natin na views, which is yung V students. So V students were stud ID. So i-check lang natin where stud ID is equal to yung na-select natin dito, which is single quote, double quote, ampersand, RD stud ID. Right? So notice, although SSQL1 yung ginamit ko dito, hindi ako nag-RD1 dito. Kasi nga, yung gusto kong hugutin dito ay yung query from this SSQL. Okay? So, ganun yung ginagawa natin kapag multiple queries yung ginagamit. Kaya naglalagay tayo ng mga numbering para hindi tayo malito kung sinong query yung huhugutin natin. Stud ID, and of course, maglalagay tayo ng logical end dito kasi yung gusto natin na i-trap ay kung sino man yung merong student ID na yon at saka kung sino yung enrolled sa subject na to. That's why subject ID is equal to single quote, double quote, ampersand, and CMB subject dot tag. Okay? And then, i-check natin and remarks kung yung remarks ay null. Okay? Remarks ay null and remarks is null or, so dito na tayo. Or kung yung remarks natin ay not equal to drop. Okay? So meaning kapag hindi siya drop, parang hugutin niya. Pero since meron tayong or dyan, i-group natin yan by using parenthesis. Para ito yung sasabihin niya na naka-group na or lang yung gagamitin. Okay? Then, exec SQL lang natin yan. Exec SQL1, SSQL1, then false natin. Okay? So, if RD1 that read, then, so yung kung meron siyang nababasa na yung student ay enrolled na sa subject na pinili natin at yung remarks ay hindi drop kasi not equal at saka null, meaning siya ay currently enrolled na. Kaya if RD that one that read, wala siyang gagawin. Okay? Do not do do not load. Sabihin ko na lang. Else, etong code ko na to ay ipe-paste ko lang siya dito para ilo-load niya in case man na hindi siya currently enrolled. Okay? So, nag-gets natin? So, let's try. Try natin kung gagana yung ating code. Enrollment. So, tignan natin yung ating database. Alam ko na si April Jean, Christian at Darrell ay enrolled na sa PE14. So, dapat dito sa PE14 natin ay hindi magpapakita si April, Christian at saka si Darrell. So, try lang natin ha. First semester, ayun. Yung nagpakita lang ay si Darwin Melvin at saka si Norin Joy Raralyo. So, meaning, hindi sila enrolled. Ito lang yung pwede kong i-enroll pa. Pero kung pipili ako ng other subjects, let's say for example, fundamentals of database, so nasa-select ko silang lahat kasi nga walang enrolled sa kanila sa ating fundamentals of database. Okay, so ayun, gumagana na siya. Gumagana din yung ating enroll. Now next na gagawin natin is, let's try to create a reporting based from the class list.
or based from the students who are enrolled in that subject and in that semester and in that school year. Okay? So first, gagawa tayo ng Windows form para doon natin ilalagay yung ating ah, reports. So doon sa aking previous class, I've created FRM class list. So ito yung kanyang itsura. Parang kinopya ko lang yung itsura doon sa enrollment pero iisang list view na lang. Okay? So I have here the CMB, the school year, and the CMB semester. Na yung goal natin dito is dapat kung sino man yung nandito dito sa ating list view na 'to ay ipapakita niya kung sino man yung mga enrolled. Tapos puwede ko na siyang i-print, okey? So ide-design ninyo 'to, So meron na akong predefined, designs. I have here yung tatlong, combo box, isang list view, tsaka yung button for, printing. So it's up to you kung pagandahin niyo yung designs. Pero again, let's change yung kanyang form border style. Form border style. Font style. Palitan lang natin to. Form border style. Where are you? Okay, let's change this into none. And palitan natin yung code natin doon sa FRM main. Double click lang natin yan. Dito sa ating reports. So, itong button 1 na to, palitan na lang natin siya ng class list. Okay? btn class list. And dito sa kanyang lakihan ko lang. So, hindi ko na siya papagandahin as long as meron yung ating lang. Mhm. PNL left, PNL left, okay. PNL reports. Ang button na to, resize lang natin. Okay. And let's rename it class list. Double click lang natin yan and let's copy this. Copy lang natin, Control C, Control V. Then we have to reset its colors. So, a shortcut for this one, kung gusto nyong tignan, yung code for reset colors is right-click nyo lang and then go to definition. Automatically, pag meron kayong variables or meron kayong mga dineclare, mapupunta siya doon. So, ayan, automatic nandun na ako sa reset or colors. Copyin ko lang yan and let's reset yung btn class list. That back color is equal to color dot from argb. So 255.192.168. Okay. Then, balikan natin yung code. Palitan lang natin to ng btn class list. And yung ipapakita natin ay FRM class list. Copy-paste lang natin yan. Paste natin yan. Palitan natin to. Palitan. At saka palitan. Okay. So, ayan. Let's test it. Reports. Ayun, wala pa pala tayong code for reports. Okay. So, double click lang natin yung check na nga natin to. So, copy paste na lang natin yan. Then, double click natin yung reports. Paste, close all panel. Again, press nyo lang yung F12. Then, ano yung PNL reports at visible. So, okay na siya. Then, PNL reports that visible. PNL reports that visible. And, of course, PNL reports that visible. Start ulit natin. Okay, dapat meron na siya. Pag-click ko yung class list, ayan, nandito na yung aking class list.
And dito sa part na 'to, yung code natin, notice yung code natin dito sa enrollment kung paano natin siya niload-load dito, dapat gano'n din yung gagawin natin dito sa ating, reports. So yung goal natin is ayan, kinopy-paste ko na lang yung code to load yung mga subjects natin dito, tsaka naglagay na lang ako ng mga items, na yung goal na natin dito is every time na yung checkbox empty natin ay lahat ng mga enrolled sa subject na 'to, sa school year na 'to at saka semester na 'to ay mapupunta siya dito sa ating list view, okey? So yun yung gamit na ng views natin later on. Okey, itong enrollment V2. Okey, ito yung ginamit natin kanina. Kaya punta na tayo doon sa ating FRM class list. Okey, check lang natin 'yan. I think we can copy paste yung ating nandun sa FRM enrollment, which is yung checkbox if empty. So pwede na natin 'tong ikopya, load students, and kopyahin ko na din yung load students. Control C and ilagay ko siya dito sa aking class list. Paste lang natin siya dito. Okay? Dito na lang sa taas. Pero dito sa load students na 'to, palitan lang natin LV list enrolled students, LV list enrolled students. Okay. So dito sa part na 'to, yung query natin tanggalin na natin 'to. Kasi hindi naman natin kailangan na i-trap kung sino yung mga enrolled na at saka sino yung drop. Kaya tanggalin na natin 'yan and tanggalin na natin 'to. Okay? So yung gagawin lang natin dito ay select asterisk from. So instead of TBL students, palitan na lang natin 'to ng enrollment. So siyempre, yung ipapakita lang natin ay yung mga eto, tatlong combo box. Kaya, select asterisk from V enrollment where, so mag-where na tayo dito, uh, where CMB subject, where subject code is equal to single quote, double quote, ampersand, CMB subject dot tag, so ganun ulit, and, so and yung gagamitin natin and school year. School year is equal to single quote, double quote, ampersand, CMB school year dot text o another and semester is equal to single quote, double quote, ampersand, and CMB semester dot text. Okay, I think this is single quote, double quote, order by full name. Single quote, double quote. Okay. So, ayan. So, kung sino man yung enrolled sa subject code na pinili natin sa school year at saka sa semester ay i-load niya dito. Okay? Kaya, palitan muna natin dagdagan muna natin kasi itong CMB subject tag natin, I think wala pang code. So again, double click natin to. Ayun, meron na pala. So do not forget to add here yung ating pag-load kung paano kukunin yung ating ID. Okay, doon sa ating CMB subject. Okay? So, ayan. Meron na pala akong BTN print dito. Pero tanggalin ko na lang muna para i-explain ko na lang later on. Okay? Ginawa ko kasi itong example before. So, tanggalin muna natin yan. Or Control X, then baka makalimutan natin. Basean natin mamaya. Okay? So, start natin. Ay, wait lang. Wala tayong code doon sa checkbox.
Okay, pero try natin. Reports, class list, pre-elective, 2025, first semester. So, ayan, walang nagpapakita kasi walang enrolled students na yon. Pero, what if palitan natin ng team sports? So, yun, wala pa rin nagpapakita. Check lang natin ha. Sa team sports, merong enrolled ng 1990 ay ng anong school year 2025 at saka first semester. So, dapat sa ating, V-enrollment V2. Okay, V-enrollment version 2 pala yung ginamit natin. Okay? Subject code, subject tag, SQL, RG, load students. Okay. Yung checkbox if empty. So, hindi pala natin nilagyan yung ng code yung ating mga combo box. So, lagyan lang natin to ng checkbox if empty. Copy-paste na lang natin to. Control C. And balikan natin yung school year. Then paste natin. Class list, semester, paste natin. Okay? Sports, class list, team sports. Then we have 2025, first semester. Ayun, nag-create siya ng error. Invalid object name v-enrollment. Wrong spelling. Okay. Double check lang natin. V-enrollment. V-enrollment. Dapat single M lang. Start ulit natin yan. Reports, class list. Again, ganito talaga. Trial and error. First semester. Yan. Valid object v-enrollment v2. Balikan natin to. V-enrollment dito. Double L pala siya. Okay. So again, yun yung always nating pagkakamali, yung mga spelling. So we have to double check the spellings of our variables or yung mga naming conventions natin para less hassle sa time. First semester. Ngayon, walang nagpapakita. Walang enrolled sa advanced database. Pero let's try yung team sports. Wala din nagpapakita. Bakit kaya? How about sa social and professional? Okay, so wala pa rin nagpapakita. Check lang natin ha. Checkbox, load students, SQL, RD, saan tayo may error. And semester, the text, school year, subject code, okay, subject tag. Ay, okay, instead of subject code, subject ID pala yung sinecheck natin. Nice. Reports, class list. So again, class list ulit tayo. Social, 2025, first semester. Stud ID. Index was out of range. Check natin dito, meron bang? So, hindi naka-check yung stud ID natin. Check lang natin, then save lang natin na. Every time na meron tayong changes dito sa ating database, make sure na isa-save nyo siya. Baka naman try tayo ng debug, hindi pala natin siya sinasave. Ayan. So, dito sa ating social and professional issues, si April, Christian, Daryl, at Darwin ay enrolled. Pero let's try to change it semester. Okay, so walang enrolled ng social and professional issues sa second semester. Sa first semester lang. So, yung next na gagawin na natin is let's try to print itong ating ito. Okay, let's try to print this. So, yon, punta na tayo doon sa ating crystal report. Pwede na tayong makapag-print. Yay! Okay? So, dito, meron na akong mga sample na reports.
Pero let's try to do it step by step kasi nga baka nakalimutan na natin. First, let's try creating a new report form. Right-click lang natin yung ating project, add, then form. So let's name it as FRM reports version 2. May version 3 na. FRM reports demo. Add lang natin. So this one, let's try to maximize its uh, Windows state. Palitan natin to ng maximize. Para every time na magpapakita si FRM reports demo, ay naka-maximize na siya. And then, ay assumed na naka-install na sa atin yung ating Crystal report. So kung hindi pa, punta na lang kayo doon sa Teams natin. Merong instruction doon on how to install our Crystal report. So yung i-add natin dito is the Crystal report viewer. And then after that, let's try creating a report design. Okay? So itong viewer yung function ng ating report viewer is to view a report. Okay? So kung i-hover natin 'yan sa isang so yun walang description. So from the name itself, a report viewer. Right click lang natin 'yan and let's try to design a new crystal report. So create a new crystal report and let's name it as RPT class list. Pero in my case, since meron akong RPT class list, I will name it as RPT class list demo. Okay? Ayan, supposed to be, dapat magpapakita dito, another prompt, pipili ka lang kung blank or report wizard. So as blank report yung pipiliin natin kasi we want to create a form na from the scratch. Okay lang natin yan. So in here, I have the report header, the page header, details, report footer, and then the page footer. So in these sections, meron akong PDF na sinend doon sa ating Teams before and actually nag-quiz na kayo dito. Kung ano yung mga gamit ng ating mga different sections here. Okay? So next na gagawin natin is let's try na to connect our database sa ating Crystal report. You don't have to worry, wala siyang coding. Okay? As long as natapos nyo yung ating database, pwede na kayong mag-proceed dito sa ating printing. So right-click lang natin yung ating database fields, makikita natin siya sa ating Field Explorer. Okay? Right-click lang natin yan and let's click yung database export. Now for me, I have different connections na nakikita ninyo kasi nagde-demo ako for this. Pero kung wala kayong makitang my connections or yung mga existing na connection, try to create a new connection na lang. Click nyo lang yung create new connections and look for the OLEDB Ado. Okay? And select yung ating Microsoft OLEDB provider. So, remember provider yung isa-select natin, hindi yung mismong driver. Click lang natin yan, next, and then server. So, yung server natin ay kaparehas doon sa server na nilalagay natin sa ating MS SQL. Now, for me, yung ginagamit ko ay yung period/SQL Express. Yung period na yan ay indicator na localhost yung nagko-connectan natin na server. So, usually, yan yung ginagamit ko kasi para flexible siya kapag tina-transfer ko siya sa other devices. Depende na lang kung meron kayong code for creating or connecting a database pero in this case, wala. Kaya period yung gagamitin natin. Okay? So, check lang natin yung integrated security kasi nga integrated security is equal to true tayo. Then, hanapin lang natin yung database natin. Okay? db_demo_gs. Next, and then finish lang natin yan. So, automatically, meron na yung ating database dito. Makikita natin. Okay? Now, ano yung gusto nating i-print? Okay? Yung gusto nating i-print ay yung nandoon sa ating V enrollment, which is
Ito, V-enrollment version 2. Pero yung ating V-enrollment version 2 ay nakikita lahat. 'Di ba nakikita lahat? So yung goal natin ay to create a duplicate or temporary table na doon natin binabato lahat ng ating mga ah, lahat ng ating mga gustong i-print. So, gagawin natin dito, let's try creating a new table. Doon natin ipapopulate or doon natin ibabato lahat ng mga gusto nating i-print and then ready for printing na siya. Okay? So, punta tayo dito sa tables, right-click lang natin, new table. So, ano yung mga na kailangan natin na mga columns. So, if you want, you can create yung ating V-enrollment. Pwede natin tong parang gayahin. So, meron na tayong enrollment ID. So, lagay ko lang dyan, enrollment ID. So, since this is temporary, pwede na natin siyang hindi i-identity column or i-primary key. Kasi nga, dinedelete naman natin yan every now and then kapag nagpre-print tayo. Okay? So, we have the enrollment ID. Ano pa yung mga kailangan natin? Enrollment ID, student ID. So, lagay na lang natin dyan, student ID. So, big int. And then, student number. We have the student number. So, medyo madami to ha. So, we have to uh, bear with it. Student number. We have the full name, gender, full name, gender. We also have uh, varchar. So, let's make it max. Gender. So, varchar na lang. And ano pa? Birth date at saka age. So, B-date at saka date time, age. So, in. And ano pa yung next na ilalagay natin? We have the subject ID. So, dito ay pinaghahalo na natin yung mga connections natin. Okay? Subject ID. So, doon sa subject ID, subject code, subject descriptions, at saka units. Lagay na lang natin dito, subject code, and varchar, subject description, and varchar. So, let's set this as max and units and varchar. We also have school year at saka semester. Okay? Nanan. Ito. School year at saka semester. So, lagay natin dito, school year. So, and varchar. Tsaka semester and varchar. Okay? So, save lang natin yan. And let's name it as TBL temp, meaning temporary lang siya for our class list. Class list report. Class list report. Then, okay na natin yan. Okay. So, dito sa part na to, dapat meron tayong refresh lang natin ha. Refresh. So, saan siya? DBO, tables, then FRM temp class list report. Then, okay lang natin yan. Then, ayan. So, meron na tayong TBL temp class list report and eto na yung ilalagay natin dito. Pero wala pa siyang laman. Okay? Wala pang laman ito. Kaya, magpupunta muna tayo doon sa ating code. So, pause ko lang muna to kasi I need to go to the bathroom. Okay, bakit ayaw? So, pause lang na. Okay, so ayan, sana tayo.
So, dito sa ating print, lagyan na lang natin yung code. So, meron tayong copy-paste kanina which is, I think ito. Pero, let's do it muna. Okay? So, first na gagawin natin is, let's delete muna lahat ng mga laman ng ating temporary table. So, magke-query lang tayo dito, delete from TBL, ano yung pangalan ng ating temporary table? TBL temp class list report. TBL temp class list report. Ayan, delete na natin. Then, execute lang natin yan. Execute SSQL, then host. Okay? So, after that, next na gagawin natin, anong ginawa natin dito? SSQL select meron sa okay. Hmm. Subject the tag. Okay? So, ayan. Now, next na gagawin natin is, let's try to determine muna kung ano yung mga i-insert natin doon sa ating temporary class report. Kaya, another SSQL is equal to select asterisk from V enrollment V2 version 2 where, so sinabi dito, where subject ID kung sino man yung nandito, where subject. Copyin ko na lang to. Kasi ito din naman yung code natin. Paste ko na lang. Saan na siya? Paste ko na lang siya dito. Okay? So, sinabi dyan, select asterisk from V enrollment V2 where subject ID is equal to CMB subject the tag and school year, the text, and semester order by full name. Okay? So, same lang yung code natin kanina. Pero dito sa ating while rd.read, instead of ilo-load natin siya doon sa ating load list or doon sa ating LV list, so dito kanina, naglo-load tayo dito. So, tanggalin natin yan. Naglo-load tayo dito. Pero dito, yung gagawin na natin is instead of ilo-load natin siya doon sa list view, ay i-insert na natin doon sa ating temporary table. Kaya, mag-query ulit ako dito. SSQL1 is equal to select or kahit hindi na select, insert into TBL temp class list report. Values. So, ano yung values na ilalagay natin? So, it must depend kung ano yung laman ng ating TBL temp class list report. Values enrollment ID. Kaya, subject ID, lagay lang natin dito. RD lang, single quote, double quote, ampersand, RD, and lalagay natin ay enrollment ID. Enrollment ID. So, next na i-insert natin ay yung student ID naman. So, again, single quote, double quote, ampersand. So, medyo madami itong code na to kasi nga madami tayong column na i-insert. So, lahat yan ay kailangan nating ilagay dito. Enrollment ID, then we have the student ID. RD, student ID. So, comma ulit. Huwag tayong malilito ha. Comma, single quote, double quote, ampersand. So, let's insert RD, comma. So, copy-paste ko na lang to para hindi ako paulit-ulit later on. Control C. We have the student number. So, lagay natin dyan, student
number. So check din natin yung at nandun sa ating ah, nandun sa ating v-enrollment V2 kung na-check ba lahat. Okay, since na-check naman lahat, okay. So student number, ano pa yung next na kailangan nating i-insert? We have the full name, so comma, then paste lang natin yan, are the full name, then next ay gender at saka date, comma, paste lang natin, are the gender, then comma, paste natin, RD, VDate. VDate ba siya? O, yun. VDate, then another comma for paste natin in age. And subject ID, subject code. So, yung arrangement dito ay dapat ganun din yung arrangement natin dito. Okay? So, actually, we can use yung next line dito, pero sa version 2008 kasi ay mahirap tayong mag-next line. Kaya, one line muna yung gagamitin natin na code. So, pwede natin tong i-next line para hindi masyadong mahaba, pero sa 2008 kasi ay create ng error. RD, subject, ID, then, comma, paste, we have subject code, comma, paste, we have subject description, comma, paste, as units. Units with S, check natin kung with S, then school year at saka semester. Okay? Comma, RD school year at saka comma, RD semester. Okay? So, I think okay na to. Execute lang natin. SSQL1, SSQL1, then false. True pala. Okay? Check natin to. So, end while. Muna tayo sa ating end while. The next is, let's try to paste. FRM report class list. Ganun ba yung pangalan? Okay, FRM class list. Okay? Pero, FRM report class list ba yung pangalan natin? Hindi eh. FRM reports demo. FRM reports demo. Control C. And RPT plus this demo 1. Okay? So, ito na yung code natin for printing. So, yung ginawa natin dito is dinilit muna natin yung ating laman sa ating temporary table. And then, chinek natin kung sino yung mga i-insert natin sa ating temporary table. After that, in-insert na natin siya. And then, sinow na natin yung ating class list demo. So, kapag i-start natin yan, so wala pang magpapakita kasi hindi pa natin na-design yung ating crystal report. Pero, ganito yung magiging function. Reports, class list, then computer, 2025, first semester, wala pala, social and professionals. So, we have here April, Christian, Darrell, at saka Darwin. So, kapag clinic ko dapat tong print na to, etong class list na temporary table natin, first lang natin yan. So, hindi lang papakita. Demo tables. Yan. ABL temp, class list report. Tignan lang natin ha. So, dapat, ito ay malalagyan ng laman kapag clinic ko yung print. So, ayun, meron pala siyang error. So, merong spelling. Wrong spelling na naman. Subject ID natin.
Start ulit natin. Reports, classes, and yon yung ating, ayan, April, Christian, Darrell. Pag-click natin yung print, so ayan, wala na siyang error. Punta tayo dito sa ating table and let's try to refresh that. Dapat, ayun, nandun na siya. Nandito na yung ating gustong i-print. Kaya, doon sa ating RPT or yung ating class list demo na Crystal Report, pwede na tayong mag-design. Okay? So, in designing our Crystal Report, parang nagde-design lang tayo ng Microsoft Word. If we want to insert an element, pupunta tayo sa Insert tab. Pero, dito sa ating Crystal Report, right-click lang natin yung ating workspace, then, mayroon tayong makikitang insert. So, ah, maglalagay lang ako ng picture. Okay? Let's try to insert a logo here. Okay, lagay tayo ng logo. ASC logo. Open lang natin. And ilalagay ko siya dito. Okay? Paste. Then let's try to create a text object. So text object ay parang text box natin. So Republic of the Philippines. So magde-design na tayo dito. Apayao State College. Then pwede na natin tong i-resize. And pwede natin tong palitan kung gusto natin yung bold na letters. So, try lang natin. Let's try making it bold. Size 12. Then okay. Pwede natin tong i-center. Okay. Republic of the Philippines, Apayao State College. So pwede natin tong copy-paste at lagyan natin to ng class list. Okay. So ayan, medyo meron na tayong form. Parang ito yung bond paper natin. If you want to preview, so meron tayong main report dito at saka main report preview. So ganito yung magiging itsura ng ating bond paper. Okay? So pwede natin tong tanggalin, toolbar, group 3. So ayan, Republic of the Philippines, class list. And dito sa ating sections and header, lalagay ko na yung aking subject. Okay? Maglagay lang ako ng Control C, Control V. Papalitan ko na lang po ng subject code. So, laitan ko na lang. Okay. I think okay na siya. Format ko lang siya muna. Dapat naka-center. Okay. Control C, Control V. We have the subject code. Subject description. And you also have the units. Subject units. Okay, lagay na lang natin siya dito. So, later on, pagandahin natin yung form natin. Okay, just bear with me kasi talagang mahirap mag-design. Subject code. Tapos lang natin to. Okay. And format. I-left align lang natin siya. Okay. And then, pwede na natin tong kopyahin. Ilalagay ko lang yung aking semester. Ilagay natin dito. Semester at saka school year. School year. Okay? Pwede natin tong i-resize.
Ganyan. So, mga text lang 'to, wala pa siyang data, okey? So, resize lang natin 'to and ayan. Dito sa part na 'to, if you want to get the data, idra-drag lang natin siya. Let's say for example, subject code 'to. So, yung subject code diyan, idra-drag ko lang siya dito. Automatically, pagpunta tayo sa main report preview, alam ko na yung subject code ay ITP 116. Kaya, i-re-resize ko lang later on yung mga yan. Subject code, we also have yung subject's description. Lagay lang natin dyan. We have the units, the school year, at saka yung ating semester. Dyan. First, so syempre dapat ay agbabatog. So let's try making this into size 12 para mas maganda yung ating design. So font and lagay natin siyang 12. Bold. Kahit hindi na natin siya i-bold. Okay? Batog lang natin isuna para mas magandang tignan. Mahirap. Hirap siyang ilagay sa pwesto. Okay. Ayan. Check natin. Ayan. Ayan na siya. For this, batog lang. And for this, mas maganda kung meron tayong mouse. Pero wala tayong mouse ngayon. Kaya, ganito muna. Okay. Ayan. Okay na siya. Now next na gagawin natin is, let's input na yung ating mga full name. So, sino yung mga enrolled sa subject na 'to? So, lagay natin yung kanyang siyempre hindi natin dapat, makalimutan yung student number, yung full name. So, if you want to disclose yung gender ng students, yung kanyang birthday, at yung age. Lagay na lang natin lahat, okay? Main preview. Now, dito sa ating birthday, kaya date time yung ginawa natin, meron siyang time na nagpapakita. Pero sa Crystal Report, pwede natin siyang i-format na format lang natin yan, pwede nating piliin kung ano yung magiging format. Okay, for me, mas maganda yung ganito, March 1, 1999. So, okay lang natin yan. Automatically, ganun yung magpapakita dito. So, wala na siyang time. And naka-spell out na yung kanyang birth date. Okay, age 27, 26. So, meron na tayong list. Na yung gagawin na lang natin next is, syempre, pagandahin natin tong ah, mga font natin. Let's set it as 12 and bold lang natin yan. Tanggalin natin yung underline and gawin natin siyang center. Okay, centered natin yung alignment para mas magandang tignan. Now, if you want na meron siyang parang border para mas maganda pa siyang tignan, mag-insert lang tayo ng box or line. Now, for me, I will be inserting a box. So, maglalagay lang ako ng box dito. So, notice dito sa ating design, so meron naka-box na siya. And I will try to insert a line. Okay, i-drag ko lang yan. Insert line. Ayan, lobat na tayo. Dapat matapos na to. Natin kung ayan. And then, insert lang tayo ng line. Ayan, last na naman na to. So, pagandahin lang muna natin para mas pleasing sa mata. Insert line. Okay? So, dito sa baba, pwede nating maglagay ng mga presets or formula fields or parameter fields.
or special fields. Now for me, I will be using yung ating special fields. Pwede kong bilangin kung ilan yung mga records natin. So record number, let's say for example, or record number, pwede kong ilagay record number. 'Di ba? Record number. Page count, check natin. Wala na siyang wala na siyang space. So, siguro sa next video na yung about sa mga special fields natin. Okay? So, main report preview, ayan. Maglagay ulit tayo ng another table dito, another line. Insert line para mas maganda siyang tignan. Okay. So, ayan. Ganyan yung magiging tsura. Ayan, I think okay na siya. Restart ulit natin yan. And let's try doing doon sa ating system. Class list and dito sa social and professional 2025 first semester. So April, Christian, Darrell, Darwin, print lang natin dapat magpapakita na sila. Okay? Ayan. Doon na siya, social and professional issues. So, ayan, automatically na nag-grow yung ating text field pag malaki. And, ayan, meron na tayong printable na ating reports. So dito sa Crystal Reports, yung kagandahan niya ay kapag nag-preprint tayo or nagre-report tayo ay pwede na natin siyang i-save as PDF or pwede na natin siyang i-print as is na ganito. So click nyo lang yung print na yon or ito, print. So ayan, pwede na ka nang mag-print or you can export it into Excel, PDF, Microsoft Word, or kahit ano, yon. So let's say for example, if we want to save it, export lang natin siya sa Microsoft Word. Then let's save it na uh, class list. Then save lang natin siya sa downloads. Save. And then hanapin natin yung class list sa downloads. Ayan na siya. So madali lang tayo makapag-export ng mga documents or kahit anong report dito. Okay, so ayun, nasa Microsoft Word na siya. Okay, so yun yung ating Crystal Reports, yun yung ating FRM enrollment. So I think tapos na tayo sa ating FRM enrollment. Yung next na lang na gagawin natin is to create yung grading system, which is kailangan natin ng madaming time for that kasi ayun, magre-grade na tayo. Okay? So yun lang muna for this video tutorials and I do hope meron tayong natutunan and ayan, hope na nandito na kayo sa part na to. Okay? So yun, bye!